where you will see me rise. 12:15 ng tanghali at tumawag sa akin yung maghahatid ng tuktok at parating na. Ngayon ay pupuntahan ko dun sa lugar kung saan dun ko lagi pinapababa para hindi nakakasagabal dito sa may tabing kalsada sa amin. Kasi magkokos ng traffic eh. Ano? Andito na yung tuktok. Excited? Si Jabis. O Jabis, tama na ang kulong ha. Hindi na nakakulong. O tayo magtutok-tok na. Malapit na. Nandyan na yung gagamitin natin. Puntahan ko muna. Hindi pa rin natatanggal yung natin sticker dito na Shipa. At saka bago nga pala natin ito ibiyahe ay papalitan natin ng Shipa tires. At mahaba-haba yung magiging biyahe natin eh. Para sigurado tayo sa lahat ng ating magiging biyahe na hindi tayo magkakaroon ng aberya. At kung magkaroon man, meron naman tayong reserva rin na Shipa tires. Teka lang. Ano to? Wow! May regalo sa atin ng Bajaj Philippines. Di ko lang alam kung ano to ha. Mamaya buksan natin. Unbox natin. Matagal-tagal natin magamit tong Bajaj RE. At ito lagi kong nire-request yung special edition kasi yung bubong niya hindi mainit. Paano sir? Maraming salamat nga pala sa pag-deliver. Thank you! So ilalagay ko na yung mga dating accessories na nilalagay ko pag nabiyahe tayo. Tapos yung mga gamit na kailangan ko pang ilagay. Marunong pa ba tayo? Okay, marunong pa tayo. Labasan ng estudyante. Okay, dito na tayo. All goods. Excited na yung mga alaga ko. Tatawagin ko. Andiyan na. Pasok dun. Tuwang-tuwa. Wait lang. Tuwang-tuwa eh. Alam nila eh, nararamdaman kaagad nila eh. Tamo Pag kumabag, alam na nila eh. Lalayas na, gagala na. Una. Ang bibilis! Basta tuktok! Nakakatuwa. Masaya na naman itong mga to. Ano, happy? Happy? Diyan ka naman umingi. Takbuhan. Ay, nakagad yung pusa. Uy! Halika, dito. Unbox natin to kung ano ba naman ito. Maraming salamat muna sa Bajaj Philippines. Sa regalong to kung ano man to. Baka sa susunod ay Bajaj RE na mismo or Bajaj Maxima. Nakikita ko na. Ganda. Ayos. Camping chair. Sira yung isang camping chair ko na ganito eh. At least isang Bajaj at saka isang Shipa tires na camping chair yung madadala natin. Talagang magka-tandem pagdating sa ating biyahe. Di ba? Bajaj World's #1 3-wheeler. Yes, ay dito ko na ito iiwanan. Nasa ganun pag-alis natin, nandito na to. Dito na ito malilimutan. Diyan na muna yan. At dadali naman natin yan sa biyahe. Shhh! Pasok na! Pasok na! Dito na! Balik na rito! Dili! Pasok na! Tara na! Pasok na! Nilagay ko na ibang kailangan para dito sa ating tuktok na gagawin nating biyahe. And ang mga nilagay ko lang muna, nilagay ko na yung ating rear view mirror kung saan makikita ko yung asawa ko kung natutulog ba. Kasi minsan laging tulog yun pag nasa biyahe na. Nilagay ko na rin tong ilaw dito para once na abutin kami ng gabi, may ilaw siya rito sa likod. Tapos meron tayong natanggap na package mula sa Quadlock. Ito yung bago nilang accessories. Which is, kung ipapakita ko sa inyo, yung dati natin ginagamit na cellphone holder is itong from Telesin. Na ginawan ko lang ng paraan para mailagay itong mismong Quadlock. So, kati yung cellphone natin, yan yung ginagamit ko para ma-secure talaga yung ating phone pagka nabiyahe tayo na gamit yung tuktok. Ngayon, may nilabas na si Quadlock na sarili nilang suction base. Ayan. And hindi na lang siya pang mobile phone holder, kundi pwede na rin siyang pang action cam. Which is, kailangan lang nitong adapter na to. Yan, tsaka itong isa. Yan, para pwede na siyang gamitin as action cam mount holder. Kaya ngayon ay ito ang gagamitin natin. At ito namang ating isa na from Telesin, gagamitan ko siyang extra mount para sa ating action cam kung saan pwede ko siyang ilagay sa likod or kaya dito sa harap. At ang kagandahan pa kay Quadlock is pwede mo siya anytime lagyan ng vibration dampener para iwas sa pagkasira yung ating mga gamit na mobile phone. At yung kanyang mga screw is iisa lang naman ang sukat. Hindi mo na kailangan magpalit-palit ng Allen wrench key. Ito, nagawa ko na to. Ngayon, lalagyan na lang natin siya sa
suction base. Yan, okay na. Pwede na natin siyang gamitin. Tanggalin muna ang plastic. Oh, may nakasulat pa talagang quad lock, oh. Pwede na siguro dito. Boom. Grabe yung pagkakasuction niya, oh. Pwede na. Yan, pwede na. Pwede mo siyang i-adjust pataas or pababa. Depende sa gusto mo kung paano mo makikita yung pagdadrive nang hindi nakakasagabal yung cellphone mismo. Pwede naman natin siyang palitan ng quad lock action cam mount adapter. So naka-design talaga to para sa ating quad lock mobile phone holder para i-convert into action cam mount holder. Push, then twist. Dito, pwede mo na lang siya ikabit ng ganyan. Then i-angle mo na lang kung paano mo siya aayusin. Pag ganyan, nakaharap sa kalsada or pwede ring paharap sa atin para magkaroon ng ibang angle naman. Ayan, o, diba? Easy lang. Plug and play lang naman, mabilis lang naman gawin. Actually, nung biyahe pa natin ng Nueva Vizcaya is ginagamit ko na yung isang mount doon sa ating motor. Kaya kung makikita nyo is paiba-iba yung angle ng aking video mula sa front cam. Ayan, dito ko nilagay yung mismo isang action cam mount holder ng ating quad lock. Kaya kung makikita nyo, minsan nandito yung camera at kung minsan naman ay dito ko siya nilalagay sa kabila. Kung saan tinanggal ko lang yung natin yung mount natin dito. Tapos ito naman sa ating mobile phone holder, kung di ko siya lalagyan ng ating cellphone, pwede rin dito ko ilagay yung ating action cam using this one. Napakaganda ng naisip na to ni quad lock para i-convert yung ating mga mobile phone holder para sa action cam mount. At hindi lang yon, may iba pang pwedeng gawin na hindi lang action cam. And abangan nyo sa mga susunod na biyahe natin, ipakita ko sa inyo yung naiisip ko na pwede pang ilagay dito sa ating action cam mount holder adapter ng quad lock. Tsaka ang ganda ng niya. Itong lock na to. Talagang matibay yung pagkakagawa niya. O diba pauwi tayo nung Nueva Vizcaya, dumaan muna tayo sa Immortal Motobag. Ngayon, natin buksan yung mong binigay sa atin. Kung anong laman ng mga binigay sa atin na to. At kung meron man ako, pamimigay ko na lang sa lahat na makikita natin subscriber sa kalsada. Ito. Belt bag version 2, isa, dalawang belt bag version 2, tatlo, apat, lima, tapos isang helmet bag, tapos belt bag version 1, isang belt bag version 1 at limang belt bag version 2. Pamigay ko na lang din to at sobrang dami na nito, hindi ko na naman lahat magagamit to sabay-sabay. Maraming salamat muna sa Immortal Motobag at patuloy na pagsuporta sa atin. So yung ibang ilalagay natin dito ay hindi ko muna ilalagay kasi gagamitin pa natin to, hindi pa naman tayo diretsong babiyahe. And yung gulong, yun ang mas kailangan natin palitan kagad. Naalala nyo ba nung mula sa Ilocos Sur or Ilocos Norte yata yun, Narvacan, dire-diretso tayong bumiyahe after nating matulog sa isang gas station doon. Umuwi agad tayo kasi nga nung araw na yon, kinabukasan ay kasali ang aking nanay sa Gandang Lola para suportahan siya. And gusto kong makita ninyo kung anong nangyari nung gabi na yon, na event na yon. And masaya ako dahil nandun ako nung gabi na yon. And it's happy moment para sa amin ng nanay ko yung gabi na yon, yung event na yon. Dahil nakarating ako. Ito nga pala, panoorin nyo muna. At susunduin ko na rin kasing asawa ko. Anilag Festival. Ito ay ginaganap sa lalawigan ng Laguna sa bayan ng Santa Cruz. At ito ay pinagdiriwang taon-taon sa ikalawang linggo ng Marso. Ang isang linggong pagdiriwang na nakasentro sa pasasalamat sa kasaganaan na naibigay sa kani-kanilang maunlad na agrikultura. Ang Anilag ay mula sa pinagsamang salita na ani ng Laguna. Ang Anilag Festival ay tinagurian din Mother of All Festivals dahil dito ay makikita ang 28 unit ng lokal na pamahalaan kung saan ang bawat booth ay pinapakita ang natatanging kultural na pamana, produkto at serbisyo ng kani-kanilang munisipalidad. Ang Anilag Festival ay naglalaman ng diwa ng pagkakaisa at pagmamalaki sa mga mamamayan ng Laguna. Ito ay nagsisilbing paalala sa mga ugat ng agrikultura, pamana ng kultura at mga talento ng siningang lalawigan. So ang tingin para ay magpakuha Tama. Sala kayo. Kumantingin
na kung saan ginaganap ang Anak-Anak Festival. Pinakamagandang Lola, and that's my Lola ng Laguna 2024. Sumigaw ka ba? Sumigaw ka? Parang di ka naman nadinig eh. Yung mga nandun, tanggal na yung alang-ala eh. With you and of course to be... Ladies and gentlemen, our pinakamagandang Lola contestants. Ganda naman nun. Sino yun? Last na lang, question and answer portion na lang after ng evening gown. Pasok sa top 5. Magandang Lola number 7, Marilyn Bagabagon from Nagkarnay. Magandang gabi, Lola. Tayo po ay handa na para sa ating katanungan. Ito po ang tanong. Ano pong masasabi ninyo na ang mga lola ay kapisan ang mga anak at apo sa kanilang tahanan kahit may asawa na, at bakit? Ano pong masasabi ninyo na ang mga lola ay kapisan ang mga anak at apo sa kanilang tahanan kahit may asawa na, at bakit? Ang masasabi ko, kahit na ang apo ko at anak ko ay kapisan ko, ay kinaliligaya ko. Dahil nais ko silang gabayan hanggang sa aking pagtanda. Upang may pangaral ko sa kanya ang pagiging isang matatag bilang isang haligi ng tahanan. At kung sila rin ay magkakaanak at magkakaapo, naway sundan nila ang aking yapak na mahalin ang apo at anak at gabayan nang hindi sila maligaw at magkasala sa isa't isa. Gawin nilang sentro ang Panginoon para nang sa ganon huwag silang magkasala at nang sa ganon maging maligaya ang kanilang pagsasama. Ako isang gabay lamang para sa kanila. Kaya kaligayahan ko na sila ay kapisan ko sa bahay. Yun lamang po. Salamat po. Maraming salamat po. Pinakamagandang Lola number 7. Kinakabahan na ako ah. Hindi ko alam kung anong runner-up ah. Pinakamagandang Lola ng Laguna 2024 second runner-up is candidate number 7, Marilyn Bagabagon from Nagkarnay. Presenting the award to our Pinakamagandang Lola 2024 second runner-up. Ayos na! Hi! Ayos na! O, selfie! 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 Para ka lang Miss Universe niya! Siyempre, nais ko munang batiin ang aking mami sa pagkapanalo niya ng 3rd place sa Gandang Lola. Congrats! At alam kong kayang-kaya mo naman talaga yon. Siyempre, maraming salamat din sa lahat ng sumuporta
Lalo-lalo na sa aking mga pinsan, kila Ate Tess, kay Rhea, sa lahat ng mga pumunta na mga taga-barangay namin. Maraming salamat sa Sangguniang Barangay sa suportang binigay nila during the Anilag Festival, pinakamagandang lola, beauty pageant. Dito na ako sa Liliw at hanapin ko lang yung asawa ko. Dito daw siya 7-Eleven eh. May kasama akong isa eh. Ito na. May kasama ako, isang maliit oh. May kasama ko. Ay, nabangan na niya oh. Oh. Ay! Ayan ka pala! Papi! Naligo ka ba? Pre, Parang bukas hindi- pa. Parang hindi Bukas naman. pa. Siyempre, bukas pa. Ikaw magpapaligo eh. Oh, Kamusta? init. Ay, namiss mo yan? Papi! Di mo ako pinapasing, yabang mo ha? Napakahambog mo ha? Hambog ka! Masaya nga ulit eh. Happy na naman siya. Napakahambog mo! Papi! Hindi ako pinapansin, daddy oh. Siyempre. Papi! Papi! Di mo ako pinapansin, baho mo naman. Ano, Papi! excited ka na ulit? Bumiyahe? Siyempre, nandito na ulit ang Tok-Tok. Mahaba-habang biyahe at ilang araw din tayong babiyahe. Eh siya, dito ko natatapusin tong vlog natin at sa next vlog, kung ano pa yung mga kailangan gawin dito sa Tok-Tok, yung shipatars na papalit natin at diretso na agad tayo ng biyahe. So ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa. Aywa! Papi, paalam ka! Papi! Pakahambog mo ah! Hambog ka! Ayaw mo akong pansinin. Dito ka, dali. Dito, dito. Doon ka na muna. Dito, Baka ayaw. sa kami. Ayaw. Lentik ka. Ang baho mo naman.